Alam mo, imbis na si Kalistang magulat sa isiniwalat ni Freddy kay mas nagulat pa ito dahil sa pag-amin niya na alam niya ng totoo. Yes, alam ko, kaswal na sagot niya. Uminom siya ng gatas na inihanda ng mayordoma para sa kanya. It was milk of a mom like her dad, Vincent's vote. Kailan mo pa nalaman? Naguguluhan tanong ni Frederick. Hindi ito mapakali sa inupuan habang hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya. Patamad na sumandal si Kalista sa sandalan ng upuan at walang emosyon na sinagot si Frederick. Matagal na, right after I met you. Mas lalong naguluhan si Frederick dahil sa sinabi niya. Kung ganon, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Bakit hindi ka nagpakilala? Bakit hindi ka nagpakilala sa kuya mo, Chantria? Napaismit si Kalista. Her lips curved and gave Frederick a mocking smile. Don't call me that. May sarili akong pangalan. Kung sasabihin ko ba sa'yo na akong nawawala mong kapatid ay maniniwala ka sa akin, Mr. Harrington? Sa mata ng isang katulad mo, ay isa lamang akong oportunistang probinsyana, na isa lamang akong babae na gagamitin ng katawan para makasilo ng mayaman. Hindi ba? Sumimsim ng gata si Kalista upang basain ang nanunuyong lalamunan bago nagpatuloy sa pagsasalita. Try to imagine it, Mr. Harrington, a person like you who's always looking down on me, and I suddenly tell you that I am your missing sister. Anong mararamdaman mo? Sigurado ako na sasabihin mo lang na sinungaling ako at gumagawa ng kwento na gusto ko lang gamitin ang pagkawala ng kapatid mo para makapasok sa mayamang pamilya ninyo. Sa pagkakataong ito ay biglang natigilan si Frederick at nawalang kaguluhan sa muka. Sa harap ng kanyang nawawalang kapatid ay nakaramdam siya ng hiya. I'm sorry, Kalista. Alam ko mali ang ginawa sa'yo ng kuya noon. Hindi dapat kita hinusgahan. Humihingi ako sa'yo ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Bigyan mo ko ng pagkakataon ng kuya na makabawi sa'yo, Kalista. Nilapag ni Kalista sa mesang baso ng gatas at ikinaway. Ang dalawang kamay sa harap ng pinigilan si Frederick na magsalita. No, don't do this, Mr. Harrington. Malayong malayo sa ugali mo. Si Celeste ang kapatid mo at hindi ako. Naintindihan ni Frederick kung bakit hindi siya matanggap ni Kalista. Pero hindi niya matatanggap yon. Kalista, ikaw si Chantria, ang kapatid ko. Kahit kailan ay ituturing kitang kapatid. Mr. Harrington, alam kong magkapatid tayo sa dugo. Pero matagal nang hindi importante sa akin yun. Sanay na ako na walang pamilya sa tabi ko. Malamig ang boses na saad niya. Bukod sa isa lang ang ating ina, ay wala na nag-uugnay sa atin. Isa ka lang estranghero para sa akin. Labis na sinisisi ni Frederick ang sarili. Kasalanan niya kung bakit labis ang galit sa kanya ng kapatid niya. Kasalanan niya kung bakit hindi siya nito tanggap. Alam ng kuya na mali siya. Ilang beses kitang ginawa ng mali, Chantria. No, Kalista, please. Bigyan mo na karapatan ng kuya na bumawi sa'yo. Malamig na tumawa si Kalista at wala pa rin emosyong nagsalita. Mr. Harrington, don't waste your breath on me. Wala tayong kapareho sa isa't isa kundi magkaparehong type ng dugo. I thank you for the yummy breakfast pero hindi yun sapat para matanggap kita. Bilang kapatid ko, I am tired and want to rest. Hindi na kita maihatid. Please, see yourself out. Tumayo siya at tinalikuran ito. Chantria, tawag ni Frederick. Huminto si Kalista at nilingon ito. It's Kalista. Kalista, alam kong nahirapan kang tanggapin ako sa ngayon. Pero sana, kapag pinapahirapan ka ng pamilya Alcaraz, ay lumapit ka sa akin. Nakahanda akong lagi para tulungan ka. Ngumiti si Kalista pero wala yung emosyon. Masyado kang nag-iisip, Mr. Harrington. Hindi ako katulad ng kapatid mo si Celeste, na napakalampat laging umiiyak kapag may konting problema, na kahit konting mali ay sumbong ka agad sa'yo. Chantria, ngunit hindi na siya narinig ni Kalista dahil tuluyan na siya nitong iniwan sa kusina. Lulugo-lugo na lumabas ng mansyon si Frederick. Bagsak ang balikat niya na halos pasa ng problema ng buong Pilipinas. Pagkalabas niya ay nakita niya ang kanyang kotse na nakaparada sa labas ng gate. Agad na sumalubong ang kanyang kilay. At uminit ang ulo. Why are you still here? Tanong niya nang buksan ng pinto at makita si Celeste. Hindi bang sabi ko sa'yo ay umuwi ka na? Kuya, hinintay ka na namin para may masakyan ka. Inosenteng ngiti ni Celeste. Parang hindi nito napapansin ang madilim na mukha niya. Nasa backseat si Celeste kasama si Lucy kaya't sa harapan siya umupo. Sumandal siya sa upuan at pumikit habang si Noriel ay hinihintay ang utos niya para makaalis na sila.
Kuya Frederick, nagtagumpay ka ba na sabihan ng babaeng yon na umalis? Napamulat ng mata si Frederick. Bakit nandito ka rin? At bakit ko naman papaalisin si Calista sa bahay ng asawa niya? Hindi ba Kuya Frederick? Pag wala na si Calista sa bahay ay wala nang kaagaw si Ate Celeste kay Kuya Vinson. Alam kong mahal na mahal mo si Ate Celeste kaya naman alam ko rin nagagawa ka ng paraan para mapaalis si Calista. Nanikitang matang tinignan ni Frederick si Lucy at may babala ang boses na nagsalita. Lucy, ang bata mo pa para mangialam ng buhay ng iba. At bakit ko naman naagawan ng kaligayahan ng ibang tao? At kapag nagsabi ka pa na hindi ka respeto sa asawa ng kapatid mo, ay ako mismo magdidisiplina sa'yo kung hindi ka kayang disiplinahin ng kapatid mo. What? Bakit? Hindi makapagsalita si Lucy, hindi niya akalaing kakampihan ni Frederick ang babaeng yun. Lucy, bumaba ka na't nakakaabala ka lang sa buhay ng ibang tao. Kung wala kang magaway mag-aral ka at baka sakaling tumaas pang marka mo. Bumalik sa pagkakasandal si Frederick at ipinikit muli ang mga mata pagkasabi nun. Nagkatinginan sina Celeste at Lucy at parehong hindi makapaniwala sa sinabi ni Frederick. Ngunit walang magawang dalaga kung hindi ang bumaba sa sasakyan dahil na rin sa mabigat na aura sa loob ng kotse. Nang makababa si Lucy at tumandarang sasakyan ay biglang tumahimik ang paligid. At si Celeste ang bumasag nun pagkaraan. Kuya, ano pinag-usapan niyo ni Calista? Wala kang kinalaman dun. Nakapikit ang matang sagot ni Frederick sa malamig na boses. Ramdam ni Celeste na wala sa mood ang kanyang kuya kaya naging maingat siya sa pananalita. She leaned forward to get closer to her brother who was sitting in front of her. Kuya, kahit na wala pa yung kinalaman sa akin, pwede ko pa rin bang malaman? Hindi magandang pakikitungo sa akin ni Calista kaya bakit ka tumungo sa bahay ni Vinson? Imbis na sumagot ay tinanong ni Frederick sa Celeste. Kaya ka na bang harapin ni Santino, Celeste? Bakit hindi mo muna pakialaman ang buhay mo bago ang buhay ng iba? Napamanta si Celeste, hindi niya akalaing itatrato siya ng ganito ng kuya niya na mahal siya. Kuya, alam kong dapat na inaalagaan ko si Santino ngayon. Pero kasi hindi na ako binibigyang pansin ni Vinson. Ang lungkot-lungkot ko ngayon, kuya. Sa isang lalaki lang ba umiikot ang mundo mo, ha, Celeste? Kung wala sa yung puso ng isang lalaki, hindi mo na dapat pinagpipilitan pang sarili mo. Gumawa ka ng ibang bagay na mas may makabuluhan para may mapakinabang ka naman. Kuya, bakit tinatrato mo ko ng ganito? Dati naman kapag may kailangan ako sa'yo. Kapag may problema ako'y nandyan ka para tulungan ako. Pero bakit ngayon ay ramdam kong kinakampihan mo na ang Calista na yon kaysa sa sarili mong kapatid? When Frederick heard his sister's complaining voice, Frederick's expression softened. Masyado siyang nadala kay Calista. Pero dahil alam niya na may mali pa ring nagawa si Celeste, ay hindi niya ito pwedeng pagbigyan na lang palagi. I just want to remind you that there is still life outside rather than chasing a man who you can't own. Pero kuya, mahal na mahal ko si Vinson. At siya lang ang dahilan kung bakit ako nabubuhay sa mundo. May halong pagmamakaawa ang boses ni Celeste. Ang pagmamahal ay kailangan sa dalawang tao, Celeste. One-sided love won't survive in a long-term relationship. Mabubuhay ka na hindi masaya. Gusto mo ba yon? Kuya, ang mahalaga sa akin ay magkasama kami ni Vinson. Magiging masaya na ako. Kami ng anak ko. Kuya, ano bang nangyayari sa'yo at hindi ka naawa sa akin? May pagtatampo sa boses ni Celeste na alam niyang ikalalambot ng puso ng kanyang kuya. Hindi nga nagkamali si Celeste dahil nang makita ni Frederick ang nakakaawang mukha ng kapatid ay bahagyang lumambot ang puso niya. Masyado ba siyang naging matigas sa kapatid niya kahit na anong gawin niya ay kapatid pa rin niya ito? Okay, sige na, huwag ka nang umiyak. Munti ka nang mawalang buhay mo dahil sa Vinson na yun. Maring umiling si Celeste. Hindi ko kayang kontrolin ng sarili ko pagdating kay Vinson kaya kung mangyayari man ulit yun, ay gagawin ko muli ang iligtas siya. Napailing na lang si Frederick sa katigasan ng ulo ng kapatid. Pinaglalaroan ba siya ng tadhana? Bakit parehong kapatid pa niyang nagkagusto kay Vinson? Kung ano man ang desisyon na gagawin niya, ay naiipit siya sa gitna. After dropping Celeste off at the hospital, Noriel drove Frederick back to the office. Habang nasa daan ay tinatanong siya ng driver tungkol sa pinag-usapan nila ni Calista. Sa tingin mo, tinanggap niya na ako bilang kapatid. Bumalik si Frederick sa pagkakaupo sa backseat. Nung bumaba si Celeste at mas komportable siya doon.
Pinikit niyang mga mata habang hinihilot ang sentido. Bigla siyang nagkaroon ng sakit ng ulo dahil sa pag-iisip na paraan kung paano kakalmahin sa Celeste na hindi nasasaktan si Calista. Sir, sa probinsya lumaki si Miss Calista. Siguro mas mahirap sa kanya natanggapin na isa pala siyang anak mayaman. Pasasaan ba't matatanggap niya rin ang totoong pagkatao niya? Walang ganang ngumiti sa Frederick. Matagal niya nang alam, Noriel. Mabuti na lang ay nakahinto ng kotse dahil sa traffic, kung hindi baka may nabangga na sila sa labis na gulat ni Noriel. Alam ni Miss Calista na magkapatid kayo? Simula pa lang nung mag-apply siya bilang sekretarya ko. Kaya siguro nagpupumilit siya. Baka may gusto siyang alamin. O baka gusto niyang makipaglapit sa akin. Who knows? All I knew was I treated her badly. Kaya sa ngayon ay ako nahihirapan dahil ayaw niya akong tanggapin bilang kapatid. Natahimik si Noriel at hindi nakapagsalita. Kahit siya, alam niya kung paano tinrato ng boss niya si Miss Calista. Kahit siya, ay mahirapang tanggapin si Frederick. Pero sinalob na lang niya ang sariling opinyon. Samantala nang makabalik sa loob si Lucy ay naghihintay na si Calista sa sala. Matalimang tingin ng kapatid ng asawa sa kanya pero binabaliwalay ni Calista. Relax na relax siyang umupo sa sofa at bitbit ang plato ng prutas at nanonood ng TV habang kumakain. Bakit hindi ka sumama sa pinakamamahal mong kaibigan? Hindi nakatiis na tanong niya dahil patuloy pa rin sa pagtitik sa kanya si Lucy. Gusto niyang putulin ang sungay nito para matuto't ipaalam dito na hindi siya basta-bastang kalaban. Nagawa niya na ito dati at magagawa niya ulit ngayon. Ano bang pakialam mo kung kanino ko gustong sumama? Nakakrus ang braso sa harap ng dibdib na sagot nito bago mupo rin sa sofa malayo sa kanya. Wala akong panahon para pakialaman ka pero bibigyan na kita ng babala. Stop associating with Celeste. Hindi mo alam kung anong likaw ng bituka ng babaeng yun. Darating ang araw na malalagay ka sa alanganin ng dahil sa kanya. Tandaan mo, hindi lahat ng taong maganda ang turing sa'yo ngayon ay magiging kaibigan mo sa matagal na panahon. Nang marinig ang pangaral niya ay malakas at tila nang iinsultong tumawa si Lucy. Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Kung may tao man akong gustong samahan ay si Celeste lang yun at hindi ikaw. Dahil siyang gusto ko maging ate at hindi ikaw. Sa tingin mo ba ay natatakot ako sa'yo dahil ikaw ang kinakampihan ng kuya ko? Pwes nagkakamali ka. Nagkibit ng balika si Calista. Buo ng pasya niya na magiging habang buhay na silang magsasama ni Vincent at para maging maayos ang buhay niya sa mansyon na ito ay kailangang gumanda rin ang relasyon niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Uminat siya saka tumayo at nilapitan si Lucy at mabilis na hinawakan ng kamay nito. Agad rin namang rumiak si Lucy at tumayo upang hampasin siya gamit ang isa nitong kamay pero nasanggayo ni Calista. Pareho niyang hawak ang dalawa nitong kamay kaya hindi ito makakilos. Tinulak ng likod ng tuhod nito at napabagsak ang katawan nito sa sopa. Alam kong hindi ka natatakot sa akin pero sisiguraduhin ko sa'yo na araw-araw ay matatakot ka hanggat hindi ka na magiging swail. Nang biglang dumaan ang mayordomo ay tinawag ito ni Calista. Manang, utusan mo lahat ng kasambahay natin na mag-off ngayong araw. Bukas na sila bumalik dahil si Lucy ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay ngayon. Sandali natigilan ng matanda sa sinabi ni Calista. Pero mabilis tong tumango upang sundin ang sinasabi niya. Samantalang si Lucy ay nagmatigas sa utos ni Calista. Kapag hindi mo sinunod ang utos ko, ay sasabihan ko si Vincent na ibalik ka sa poder ng iyong ina. Sa sinabing yun ni Calista, kahit na nakipag-argumento pa si Lucy, ay wala tong nagawa kundi ang sumunod at ginawang mga gawaing bahay na natenga dahil sa umalis na mga kasambahay. Kinahapunan matapos niyang matulog ng halos 2 oras, ay umalis si Calista ng mansyon upang tumungo sa sariling opisina. Bago umalis ay naabutan pa niya si Lucy na naglilinis ng kusina habang binabantayan si Manang Delia. Nagsumbong na rin ito kay Vincent pero imbis na panigan ay kinatuwa lang ng asawa niyang ginawa niyang pagpaparusa kay Lucy. Gusto niyang sabay silang mag-dinner ni Vincent mamaya kaya pagkatapos niya sa opisina ay dediretso naman siya sa opisina ni Vincent. So boss, nagkabalikan na pala kayo ng asawa mo. Ito ang tanong na sumalubong kay Calista pagkapasok niya sa opisina. Inirapan niya si Thor at umupo sa upuan na nakalaan para sa kanya at binasa ang papeles na inabot ni Via. Not bad. Lalo pang tumaas ang sales natin ngayong second quarter ng taon. Maraming salamat sa inyong dalawa dahil sa magaling ninyong trabaho.
Kahit ang real estate development natin ay mabilis din ang paglago. Kahit na maliit pa itong negosyo natin, kung patuloy na ganitong resulta ng pinaghirapan natin ay sigurado ako na kaya na nating makipagsabayan sa malalaking kumpanya. We will continue to work hard, boss, at huwag niyo rin pong kalimutang pasalamatan ng sarili niyo. Hindi lang kami nito ang dahilan kung bakit matagumpay ang kumpanya nitong nakaraang buwan. Kayo mismong namamahala kaya biglang tumaas ang sales natin. Nangingiting saad ni Via. Hindi nakasagot si Calista pero labis siyang nagpapasalamat sa dalawa niyang kaibigan na kahit nasa face siya ng buhay na masyadong problemado ay nasa tabi niyang mga ito palagi. We all work hard together. We need a celebration for that. Humigop siya ng kape at guminhawang pakiramdam ng malasahan ang pamilyar na lasa nun. Hindi siya maaring magkape kapag nasa mansyon siya ni Vincent dahil pinagbabawalan siya nito at masama raw sa buntis kapag hindi naman. Hinayaan niya na lang to ni Calista at dahil pareho silang first time parents ay kailangan nilang mag-ingat. Isa pang pag-iingat ni Calista ay ang allergy reactions niya kaya lagi na rin siyang nakasuot ng gloves upang maiwasan nang magkaroon ng allergy, lalo na't bawal siyang uminom ng gamot. Boss, naalala ko nga pala, biglang sabad ni Thor na tumayo pa sa kinupuan nito sa pang-isahang mesa. Ang disenyong ibinigay mo kay Mr. Alcaraz para sa pinapanatayo nitong building ay naaprubahan na niya. Satisfied na satisfied si Mr. Alcaraz sa design na ginawa niyo, boss, at gusto niya nang paumpisahan ng paggawa. Ako nang bahala sa paggawa ng building ni Vincent. Personal kong isusupervise yun. Muling sumimsim ng kape si Calista. Boss, hindi pwede. Kagad natanggi ni Thor. Sa unang pagkakataon ay sinagwandahan ito ni Via. Boss, hayaan mo na kami ni Thor ang mamahala sa construction. Muntis ka't ba kung mapano ka pa? Kaya na naming isupervise yun. Magpahinga ka na lang, boss. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Calista. Alam ko, pero kaya kong sarili ko. Tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ako porselana na madaling mabasag. Kahit na anong pamimilit ni Via kay Calista, hindi pa rin to nagwagi sa argumento niya. Gusto niyang siya ang mag-supervise ay dahil pagmamayari yun ni Vincent. At para na rin niyang pagmamayari yun. Nang makaalis siya sa opisina ay dumiretso siya sa opisina ni Vincent. 20 minuto rin ang layo niya sa opisina nito pero halos abutin yun ng 1 oras dahil sa traffic. Pumasok siya sa katapat na cafe ng building na pinagtatrabahuhan ni Vincent. Ang mesang kinuha niya ay nakaharap sa entrance ng building ni Vincent para kagad niya itong makita. Pag lumabas ito, she wanted to go inside and surprise her husband but she was not ready yet. Dito na lang muna siya sa labas. Habang kumakain, in order na carrot cake ay biglang may babaeng umupo sa harapan ni Calista at habol ang hininga. Tita, mabuti naman sa wakas at naabutan kita. Natalia, bakit mo ko sinusundan? May kailangan ka ba? Mabilis tong umiling. Kasi nangunot ang noo ni Calista nang makitang hindi makapagsalita si Natalia. Sekreto mo ba akong sinusundan kasi akala mo'y may iba akong ginagawa? Mahina itong tumango at tinanggap ang sinabi niya. Kasi nakita kitang lumabas sa opisina ng presidente ng SIS Group. Anong relasyon mo sa kanila? We are friends. Bakit? May masama ba doon? At paano mo nalaman na nandun ako? Were you inside the building? Binalik niya ang tanong kay Natalie. Alam niyang walang masamang intensyon sa kanyang dalaga, pero naku-curious siya kung bakit ito nasa kumpanya niya. Magkaibigan kayo? Hindi ba't sa probinsya ka lumaki? Paano kayo naging magkaibigan? Napairap si Calista sa sinabi ni Natalie. Bakit hindi na ba pwedeng magtagumpay ang taong galing sa probinsya? Imposible ba na maging kaibigan ko ang taong meron isang kumpanya? No, that's not what I meant, tita. Kasi ang narinig ko kay Kuya Arthur na naging asawa ka raw ng VP ng SIS Group. Kaya naman gusto ko sanang tulungan si Tito Vincent na kunin ka. Kaya nag-apply ako ng trabaho. Nag-apply ng trabaho, tumanguto sa kabiglang nahiya. I was planning on seducing your supposed to be husband para mabaling atensyon niya sa akin at para bumalik ka na kay Tito Vincent. Pero hindi ko man lang mahagilap ang pagmumukha ng lalaking yon. Kapag naman nagkakasalubong kami, ay iniiwasan niya ako. Tell me, Tita Calista. Calista interrupted. Calista, hindi ba ako kaakit-akit? Hindi na nakasagot si Calista dahil nakita niya ang figura ni Vincent. Napapalabas ng building na patungo sa naghihintay na sasakyan. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng cafe. Upang hindi ito makasakay ng sasakyan ay sinigawan niya ito at kinawayan dahil nasa kabilang kalsada pa siya.
Nakita niya pagkagulat sa mukha ni Vinson na makita siya at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Habang ang mga trabahante nito ay nakasunod ang tingin sa suplado nilang boss na biglang umamo ang mukha nang makita siya. Marami ang nakakapansin kay Vinson sa trabaho pero hindi makalapit ang mga ito dahil napaka-intimidating ng aura niya at laging seryoso. Kaya naman nang makita tong nakangiti ay halos lumuwa ang mata ng lahat. "Kali, what are you doing here?" Niyakap niya si Kalista matapos tumpian ng mabilis na halik sa labi. "I'm bored at home, kaya naisipan kong sunduin ang asawa ko." "Bakit? Ayaw mo ba?" Malapad na ngumiti si Vinson. "Of course. Gusto. Sino naman ang tatanggi ko ang isang magandang katulad mo? Ang susundo sa akin ha?" Kinindatan niya ito na ikinapula ng pisngi nito. Lalong napangiti si Vinson at gusto niya nalang kumusin ng halikang labi nito. Pero alam niyang ayaw ng asawang PDA at nirerespeto niya yon kaya nagkasya siya sa pagkakahawak sa bewang nito. Nasa labas pa sila ng cafe kaya pinagtitinginan sila ng mga tao. Kaya naman giniya ni Vinson ang asawa pabalik sa kanyang sasakyan. "Kalista, bakit hindi ka dumiretso sa loob ng opisina para maghintay?" Nakatawid na sila ng kalsada at pasakay na ng kotse. Pinandilatan ni Vinson si Natalie na naunang sumakay ng sasakyan at pumesto na sa harapan. "I'm good waiting outside. Saka masarap ang carrot cake nila." "Sabihin mong totoo, yun talagang pinunta mo sa labas ang kumain?" Biro ni Vinson pero ang totoo ay labis na kabang na sa dibdib niya nang makita sa labas si Kalista. Hindi pa niya alam kung sinong kalaban niya at ayaw niya madama ito sa kung sino man ang gusto na pumatay sa kanya.